Nagkairita ng isang triathlete at isang driver ng pick-up sa Cagayan de Oro City. Pareho pang nag-video sa cellphone ng dalawa habang nagtatalo. Ang iba pang detalye ng balitang yan, abangan maya-maya. Inaasahan pa rin magpaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw ang low pressure area at hanging habagat. Sa Pikit, Cotabato, nagdeklara na ng state of calamity dahil sa pagbaha. Perwisyo na raw kasi ang mga pagbaha sa pang-araw-araw na buhay ng mga residente. Batay sa datos ng Pikit LGU, 18 barangay ang binaha at halos 15,000 pamilya ang apektado. Mahigit 1,200 ektarya na rin daw ang napinsalang taniman na tinatayang may halagang mahigit 40 milyong piso. Nagpapatuloy naman ang pamimigay ng food packs at iba pang tulong sa mga binaha. Nasa ilalim ng yellow rainfall warning ng Pag-asa ang Romblon. Posible po ang pagbaha sa nasabing probinsya sa gitna ng pag-uulan doon. Asahan din po ang malalakas na ulan sa Oriental Mindoro, Marinduque, Masbate, Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte at Northern Samar. Tatagal ang yellow rainfall warning hanggang alas 11 ng umaga. Sa mga susunod na oras, uulanin din ang iba pang bahagi ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rains sa ilang lugar, maging ang Mindanao na binabaha na dahil sa ilang araw ng pag-uulan. Dito po sa Metro Manila, asahan din ang malalakas na ulan mamayang hapon. Huli nga namataan ng Pag-asa ang binabantayang LPA sa bahaging Catbalogan, Samar. Nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Dismayado ang Department of the Interior and Local Government sa dumaraming ulat ng mga pulis na nasasangkot sa gulo. Gaya na lang ng isang pulis na nagpaputok ng baril habang nasa inuman sa Maynila. Balita hatid ni Mark Salazar. Nahagip pa ng CCTV ng Barangay 87 ang komosyong ito sa Tondo, Maynila. Dulot yan ang pagpapaputok umano ng baril ni Police Corporal Raven Joe Santiago habang nakikipag-inuman sa mga kapitbahay. Arestado siya at nakapiit sa Manila Police District habang inihahanda ang haharaping kaso. Nakita naman ang CCTV camera ito. For the meantime, i-preventively suspend muna to habang iniimbestigahan to. No? So I'll just get the details dito at I will inform IAS about this, no? Na gawin kaagad ito. Dismayado ang Interior Department sa sunod-sunod na ulat ng police misconduct. Isang Police Staff Sergeant Ernesto Camacho at isang Police Staff Sergeant Robert Cabudoy ang nasangkot sa road rage sa Valenzuela. Ayon sa police report, masama ang tingin ng biktima sa dalawang pulis dahil hindi sila mga naka-helmet. Kaya bumunot ng baril si Camacho at sinikmuraan ng biktima. Sibak na sila sa pwesto. Swelduhan tayo ng ating mga kababayan, pangalagaan ang kriminalidad at ang safety ng mga tao. Pero kung gagawin nila ay baliktad, sila pa mga abuso, sila pa magdi-discharge ng baril, dapat imbestigahan dapat to. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso po sa mga taga-Luzon, isa sa ilalim sa yellow alert ang Luzon Grid simula po 1:00 mamayang hapon. Tatagal po ang alerto hanggang alas 10 ng gabi. Ayon sa NGCP, ang pagpapatupad ng yellow alert ay dahil po sa hindi inaasahang pagpalya ng San Gabriel Power Plant simula po kahapon. Under normal condition naman ang Visayas at Mindanao Grid. Ipinatutupad ang yellow alert kapag nakikitang manipis ang reserbang kuryente sa grid. Magpapatupad ng gun ban sa Lunes, July 22, araw ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Epektibo po yan sa buong bansa mula 12:01 ng madaling araw hanggang 11:59 ng gabi ayon sa PNP. Nasa 22,000 tauhan daw ang idideploy ng pulisya para sa SONA. Magbibigay rin daw sila ng maximum tolerance sa mga magpoprotesta pero sana raw ay huwag silang maging abala sa publiko. Samantala, ayon sa Presidential Communications Office, mismong si Pangulong Marcos ang nag-i-edit ng kanyang talumpati.
May rehearsal din daw siya sa batasang pambansa sa Linggo. Viral ngayon ang rampa sa bagong istasyon ng EDSA Busway sa Quezon City. Masyado raw kasing matarik ang wheelchair ramp para sa mga PWD. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Mga tawirang ng gigitata, mga bangketang bukod sa makitid ay maraming nakaharang. Ilan lang sa mga problemang itinatawid sa mga lansangan sa Metro Manila, pahirap lalo sa persons with disability. Ang rampang ito sa bagong istasyon ng EDSA Busway sa Phil-Am Quezon City ginawa para sa kanila, pero pinupuna dahil bukod sa matarik, delikado pa raw. Pinuntahan namin ang istasyon kasama si Nelson, isang wheelchair user ng grupong Safe Haven. Mula sa bangketa, nag-elevator muna si Nelson paakyat sa footbridge. Pero sa unang rampa pa lang paglabas ng lift, ang hirap. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya talaga. Sinubukan din nila ang inirereklamong PWD ramp. Hindi ko po talaga siya kayang subukan. Dahil napakatarik po niya. Kapag dumire-diretso ako doon, ay bakal nga, baka doon ako sumuot sa bakal. Sa tulong ng kanyang kasama, sinubukan pa rin ni Nelson na bumaba pero paatras. Kaya? Oo, kaya naman. Kinailangan pa ni Nelson na humawak sa railings para tulungan ng kasama na putol naman ang isang kamay. Mahirap talaga. Hindi siya kaya talaga kahit na professional na gumagamit ka pa ng wheelchair. Talagang madulas, matarik, hindi siya standard talaga. Yung sir na nag-assist, nahirapan ba kayo? Medyo mahirap talaga medyo. Ipinakita namin ng rampa kay Architect Armand Eustaquio, isa sa bumalangkas ng unang amyenda ng IRR o Implementing Rules and Regulations ng Batas Pambansa bilang 344 o ang Accessibility Law. Alinsunod sa batas, dapat nasa 4.8 degrees lang ang incline ng mga PWD ramp. Pero nang sukatin niya ito gamit ang inclinometer, 14.15. So sobrang laki ng difference. 10 degrees steeper. 10 degrees steeper than 1 and 12. Ibig sabihin matarik po. Matarik talaga. Bagamat may standard na inirekomenda, nakasaad din sa batas na maaaring hindi sumunod sa standard ng maximum gradient o anggulo ang mga ramp na ilalagay sa mga overpass at underpass. Sabi ng MMDA kaya nila ginawa itong rampa kasi yung elevator pag umakyat hindi papantay dito sa may footbridge. Hindi naman daw nila pwedeng itaas pa yung elevator kasi tatama na dun sa may MRT. May binigay na requirement ang MRT na kailangan ganito ang awang nyo doon sa namin, sa structure namin. So kaya anong nangyari, medyo nag-steep. May solusyon daw sila sa pinupunang rampa, lagyan ng hawakan ng railings nito para may kakapitan. Di ba lagi kami binabatikos na mahirap umakyat na sa mga footbridges namin, hindi sila maka-access sa mga loading stations. So yun yung ginawang solusyon, lagyan ng lift. But yun nga ang problema, restricted yung espasyo, yung lugar. Appreciate natin nag-effort si MMDA na nagawing accessible. Pero yun nga, yung intent sana ng BP 344, yung accessibility law, independent mobility. Sa case nito, mukhang hindi nila kakayanin unassisted, especially mga gumagamit ng wheelchairs. Kailangan may magtutulak sa kanila, otherwise, medyo delikado. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pamamaril sa Lobo, Batangas sa isang dating OFW. Sa Lawag City naman sa Ilocos Norte, huli cam ang pagtangay ng isang babae sa plastic bag na nakasabit sa isang nakaparadang motorsiklo. Ang mainit na balita hatid ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Tinabihan ang motorsiklo at sinipat ng babae ang dilaw na plastic bag na nakasabit dito. Maya-maya pa, tinangay na niya ang plastic bag. Nangyari ang insidente sa labas ng isang transient house sa Lawag, Ilocos Norte. Ayon sa caretaker ng bahay, isang tenant ang may-ari ng plastic bag na may lamang kapote at ilang gamit. Nai-report na ang pagnanakaw sa pulisya habang patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng babae. Nakahandusay sa kalsada ang isang lalaki nang datna ng mga otoridad sa Umingan, Pangasinan. Batay sa investigasyon ng pulisya na hit and run umano ang biktima. Mga sugat sa ulo at katawan ang kanyang ikinamatay. Pauwi na sana siya sakay ng motorsiklo nang mangyari ang insidente. Gustong paimbestigahan ng pamilya ng biktima kung may foul play sa insidente. Malakas po yung kutob po namin kasi
Kahapon po nang galing ulit kami doon, nagtanong po kami sa mga, yung pinakamalapit po yung mismong pinangyarihan po ng aksidente ng kuya ko. Giit ng Umingan Police, matibay ang mga ebidensyang road accident ang nangyari. Ongoing pa yung namin kasi, yung backtracking namin kung anong bus. Initially parang bus ang nakasagasa na sa kanya. Sa San Fernando, Camarines Sur, 2 ang sugatan sa karambola ng 3 sasakyan. Sa investigasyon ng pulisya, biyaheng San Fernando ang AUV nang ma-sideswipe nito ang isang motorsiklo. Ang na-sideswipe na motor naman, nasakop ang kabilang lane ng kalsada at doon na bumangga sa kasalubong na isa pang motorsiklo. Nagpapagaling pa ang sugatang rider at ang sakay ng nabangga nitong motor. Patuloy pang kinukuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV ang mga sangkot sa aksidente. Patay sa pamamaril ang isang babae na dating OFW sa Barangay Balatbat, Lobo, Batangas. Ang sospek sa pamamaril magkaangkas sa motorsiklo. Ayon sa Lobo Police, pauwi na sana ang biktima kasama ang kanyang nanay mula sa isang klinik. Dati po kasi itong OFW, maaari po may mga naipon na pera, money involved o ano pa man, o may mga lupa sila. Pero po, yun po kasi din namin possibility, pero under investigation po yan. Nagtamo ng tama ng bala sa batok ang biktima matapos malapit ang barilin ayon sa pulisya. Agad naman daw na isugod sa ospital ang biktima pero dead on arrival. Patuloy ang pagtugis sa sospek. Ivy Hernando ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Na-recover naman ng mga sundalo sa Labo, Camarines Norte ang ilang gamit sa paggawa ng pampasabog. Kabilang dyan ang 5 malalaking plastic drum na may 21 rolyo ng detonating cables. Kaya raw niyang makagawa ng halos sa 2,000 improvised explosive device na nagkakalaga ng halos sa 2.3 million pesos. Pinaniniwala ang pagmamayari ng mga rebeldeng grupo ang mga nakuhang gamit na nakabaon sa lupa. Malaking bagay daw ang pagkakadiskubre ng mga iyon na posibleng magamit ng mga rebelde sa iligal na aktibidad. Ito na ang mabibilis na balita. Nagkalat ang mga concrete at plastic barrier sa bahagi ng EDSA Ortigas kahapon matapos araruhin ng isang SUV. Sugatan ng driver. Ayon sa kanya, nawala ng preno ang kanyang sasakyan. Nagpabigat sa trapiko ang insidente. Ayon sa responding traffic aid, naiwan ng driver ang kanyang lisensya at hindi rin sa kanya nakapangalan ng rehistro ng sasakyan. Isinugod na siya sa ospital. Inabot naman ng 1 oras bago naalis sa mga nagkalat na barrier. Arestado ang isang lalaki sa drug buy-bust operation sa Barangay Parada sa Valenzuela. Nasabat ang 1 kilo ng umani shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang suspect na nasa kustodiya na ng PIDEA. 2 babae naman ang inaresto sa Taguig dahil sa pagbebenta umano ng shabu sa Barangay Ususan. Nakuha sa kanila ang 400 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 2.7 million pesos. Walang pahayag ang mga suspect. Mahaharap ang mga naaresto sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hulikam sa Taguig ang isang lalaking hinabol ang 3 niyang anak. Ang lalaki hinostage din ang sarili niyang nanay. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Pasado 1:00 ng madaling araw kahapon, nakunan sa CCTV ang pagkaripas ng takbo ng 3 bata sa Banaba Street, Barangay Sembo sa Taguig. Kasunod nila, isang lalaking hubot-hubad. Ayon sa Barangay Sembo, dumiretso ang mga bata sa kanila para magsumbong. Tatay pala nila ang tumatakbong walang saplot. Dahil nanginginig yung mga bata, walang mga tsinilas. Kasi sabi ng bata na panganay, na yung tatay nga daw niya siguro mga 1 araw, walang tulog. Na sabi nga niya nakatsok nga daw, hawak-hawak yung kutsilyo ng tatay niya. Tapos sabi niya, alam mo to, itong kutsilyong to ang papatay sa'yo. Sa vowsy ng barangay muna na natili ang mga bata habang naghihintay na dumating ang kanilang ina. Pagdating ng nanay, yun nagdesisyon sila na ipapakulong ng lalaki. Dating nanay pupunta sa amin pero hindi niya tinutuloy kasi ayaw niyang mawasak ang pamilya nila. Pagsapit naman ng 9:00 ng umaga, nakatanggap ng tawag ang barangay tungkol sa umano'y pangho-hostage ng suspect sa kanyang ina. Nang kanilang respondehan, may hawak pa raw na patalim ang suspect. Nakita namin, hawak-hawak niya pa yung nanay niya.
Buti na lang nandoon isang kapatid na nakumbinsi din siyang bitawan yung nanay. Pero sa una talagang parang alam naman natin pag nasa impluwensya ng parang iba ang galaw. Umaalingasaw din daw ang amoy ng gasolina kaya nagpahanda ang pulis ng bombero at rescue team. Nang makausap ng mga opisyal ng barangay, mga pulis at ng kanyang kapatid, kusa na raw binitawan ng suspect ang nanay niya at sumama na sa mga otoridad. Sabi niya, naalala ko, gusto kong buuin ang pamilya ko. Yun ang paulit-ulit sinisigaw niya. Talagang mararamdaman mo sa kanya, parang saklob siya ng sandamukal na problema. Ayon sa Barangay Sembo, magfa-file ng reklamo ang mga kaanak ng suspect laban sa kanya. Nasa kustodiya na ng Taguig City Police ang suspect na hindi nagbigay ng pahayag. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nananawagan ang isang grupo ng mga manggagawa na bawasan ang sinisingil na kontribusyon sa PhilHealth. Ayon kay Federation of Free Workers President Sonny Matula, maliit ang kita ng mga manggagawa sa gitna ng taas presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kwestiyon din ng grupo ang utos ng Department of Finance na ibalik sa Bureau of the Treasury ang halos 90 billion pesos na pondong hindi nagamit ng PhilHealth. Kit nila, pwede sana yan magamit para mapaganda pa ang healthcare system ng bansa. May iba pang grupo na nanawagan din na nagamit sana ang ipinabalik na pondo para pababain ang kontribusyon sa PhilHealth. Una nang sinabi ng DOF na alinsunod sa General Appropriations Act ang pagbabalik sa naturang pondo para magamit sa anilay unprogrammed appropriations. Wala pang bagong pahayag ang DOF at PhilHealth kaugnay nito. Dahil sa iba't ibang isyu sa mga pogo, ipinagbawal na rin ang operasyon niyan sa Iloilo City. Ipinakita naman sa pagdinig ng kamera ang pagtutorture sa ilang dayuhang nasagip sa mga pogo. Babala po, sensitibo ang inyong mapapanood. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Kahit nakadapa na, tuloy pa rin ang pananakit sa babaeng yan na pinagsuspetsahang tatakas para magsumbong sa mga otoridad. Ang isang ito naman, kinukuryente habang nakaposa sa bed frame. Ang lalaking ito, hinahampas sa ulo. Ililigtas sana siya pero hindi na naabot ang buhay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ang mga video ng panonorture ipinalabas sa pagdinig ng kamera tungkol sa mga pogo. Pinagtalunan pa kung pwede nga bang ipalabas ang mga video dahil mapapanood ang live stream ng kahit sino. There are kids who may view these videos. A That testimony and stories All right. is enough. What we are trying to portray here is the evil of the illegal activities. It was done by other foreigners in cahoots with Filipinos. Ayon sa ilang dayuhang nailigtas ng PAOK, pumapasok sila sa bansa bilang turista, saka sila kukuha ng working visa. Pero hindi ang pogong pinapasukan ang nakalagay na kumpanya. Ang dayuhang ito, kinidnap at dinala sa Porac Pogo noong June 2 at nailigtas ng PAOK noong June 5. 150 na dayuhan ang nadatnan doon. 280 naman ang nadatnan ng salakayin ng Pogo sa Bamban, kabilang ang dayuhang ito. Ang sabi sa kanya ng barkada niya, kakain lang tayo, binenta po siya sa halagang 300,000. Pero hindi po niya alam. And these operations have uncovered the extent of criminal activities associated with Pogos. From serving as a hub for human trafficking to engaging in crimes and cybercrimes like love scams, loan scams, kidnappings, prostitution, murders, and NS for international wanted persons. Halos kapareho raw nito ang mga scam farms sa ibang bansa, tulad sa Myanmar kung saan nailigtas ang isang Pilipina. Encoder daw ang unang alok sa kanya, pero pagdating doon ay ginawa siyang scammer. Makikipag-chat for, parang kukumbinsi mo siya to invest, ganun. Yes, to invest. Or ito yung tinatawag na love scam, na-involve ka rin sa love. Torture ka ba? Opo. Kung uuwi kayo, magbabayad kayo ng 7,000 USD. Isinumita na sa mga komite ang listahan ng mahigit 400 canceled pogos at scam farms sa bansa. 45 lang ang lisensyadong pogo sa bansa ayon sa PAGCOR. Suspendido pa ang 3. Hirap umano ang PAGCOR na labanan ng illegal gambling dahil sa mga online influencer.
Gamit po ng platform nila such as Facebook, TikTok, YouTube to encourage prospective players to try their luck. Marami pong mga kabataan ang maaari pong makapaglaro sa mga illegal platforms po na ito. The licenses of POGOs or IGLs have been used to create a veneer of legality for their illegal activity. Some POGOs will continue to operate despite the ban. If there will be a ban, we will continue to operate against these illegal POGOs. Ang Iloilo Council nagpasa ng resolusyon na nagbabawal sa pag-operate ng POGO sa lungsod. Noong nakaraang linggo, naglabas din ng executive order si Mayor Jerry Treñas para iba ng POGO. Bukod sa Iloilo City, ilang LGU na rin ang pinagbawal ang POGO sa kanilang lugar. Nakatakdang makipagpulong ang DILG sa mga alkalde para pag-usapan ng tungkol sa mga POGO. Lahat na nakarehistro na businesses, isa-isahin ko ito'y legal. Ang iba't ibang business group sa bansa, suportado naman ang rekomendasyon ng Finance Secretary at NEDA Chief na tuluyan ng iban ang mga POGO. Kasabay na mga issues sa POGO, isang resolusyon din ang inihain sa Kamara para imbestigahan ang pag-i-issue ng mga pekeng birth certificate at passport sa ilang dayuhan. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naharap sa kasong grave coercion ng isang Navy officer sa Lapu-Lapu, Cebu matapos sa pilitang kunin ang baril ng isang gwardya. Sa bayan naman ng Talisay, nahuli kam ang 2 aksidenteng sangkot ang mga motorsiklo. Ang mainit na balita hatid ni Luan Merondina ng GMA Regional TV. Papasok sa gasolinahan sa Talisay, Cebu ang isang pulang motorsiklo nang mabangga ito ng isa pang motorsiklo na sumemplang. Sugatan din ang nahulog na angkas ng nabanggang motor. Walang isinampang reklamo matapos magkaareglo ang 2 riders. Sa isa pang insidente, makikita ang pagsalpok ng isang motorsiklo sa isa pang motorsiklo sa harapan nito. Halos sumerko sa ere ang bumanggang motor at nalaglag ang rider at angkas niya. Base sa investigasyon, nag-slow down ang harapang motorsiklo dahil papalapit na sa stoplight. Viral sa social media ang pagtatalo ng isang triathlete at ng driver at sakay ng pick-up sa Cagayan de Oro City. Maya-maya, bumunot na rin ng kanyang cellphone ang driver at itinutok sa uploader. Ayon sa triathlete na si John Tumanda na nag-upload ng video, nangyari ang insidente nitong Martes. Nagbabike daw siya sa kalsada nang bigla na lang siyang mabangga ng kasunod na pick-up. So nga kung bukton may naigo sila, kaila magipidpidayo ilang sakyanan sa kuha. So intention nila na inaton, jugo nila. Sipon, jugo nila. Magpapa-medical exam si Tumanda at ipinablatter na rin ang insidente. Sir, ang ako lang minsay sa inyo, sir. Kana taron sa pag-drive. Bike raben niya mo. Dili man ta pareha, sir. What if baliw na akong sitwasyon, ikaw akong pabaykon, ako'y nanaon, ako'y mag-suggest sa imo. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng pickup driver pati na ang sakay niya. Kita sa CCTV footage ang isang naka-uniforming Navy officer na may bitbit na baril, habang kausap ang isang gwardya na nasa e-bike. Maya-maya pa, sa pilitang kinuha ng Navy officer ang service shotgun ng gwardya. Nangyari yan sa labas ng isang subdivision sa Lapu-Lapu, Cebu noong Biyernes. Base sa investigasyon, galit ang sundalo sa mga gwardya ng subdivision dahil lagi siyang hinahanapan ng bagong car sticker ng subdivision. Nakapagpiyansa na ng 36,000 pesos ang Navy officer para sa kasong grave coercion. Hiling naman ngayon ng gwardya, madistino sana siya sa ibang lugar dahil natatakot na siya para sa kanyang seguridad. Gusto ko nga ako ni padayon ng kuha niya, kuni sa kaagkaso. Kay tungod ato yang gibuhat nako kung iya pa tong gipabuto. Luoy kayo kung pamilya ma'am. Walang pahayag ang Navy officer. Luan Merondina ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Iloilo City, arestado ang isang company driver matapos mahuli ng may-ari na nagnanakaw ng grocery items. Ayon sa pulisya, nagtakang may-ari dahil ilang linggo nang nananatili sa loob ng bodega ang suspect kahit tapos na ang kanyang duty. Nang reviewin ang mga kuha ng CCTV, doon na nabisto ang modus ng suspect. Nagkakarga siya ng kahon ng grocery items sa delivery truck na ipupuslit niya kapag oras na ng kanyang duty.
Pag-amin ng suspect, ibinibenta niya ang mga ninakaw na items. Sinampahan na siya ng reklamong qualified theft at trespassing. Huwebes latest na mga mare at pare, get in the zone sa panibagong achievement ng SB19. Thank you so much for voting us as the favorite Asian act at Kids' Choice Awards 2024. Wagi ang P-Pop Kings as favorite Asian act sa Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024. Trending ang pagkakapanalo with multiple hashtags. Sa X, idinedicate ng SB19 ang panalo nila sa 18 na nagpakita ng love at support pati na sa Pilipinas. From a win last year, getting ready naman ulit ang SB19 at 18 sa Billboard Fan Army Face-Off 2024. Katapat nila sa round 1 ng fans ng R&B singer na si SZA. Patuloy ang investigasyon sa mga sangkot sa nabistong ilegal na bentahan ng kidney sa San Jose del Monte, Bulacan. Pag-usapan po natin yan at ang masalimuot na proseso ng paghahanap ng kidney donor kasama si National Kidney and Transplant Institute Executive Director Dr. Rosemary Liquete. Magandang umaga po sa inyo at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Apo. Unang-una, positively identified po itong sinasabi pong NKTI nurse, no, na sinasabi daw utak ng Kidney for Sale Syndicate. May paliwanag na po ba kung bakit sinasabi ng mga nahuli po na siya talaga ang transaction po nila? Wala ho kaming definite na pinangahawakan na siya nga, no. Ang ginawa namin ay kinausap namin siya. Nag-meeting kami with the Execom at ibang lawyers din namin sa ospital. At wala siyang inaamin. In short, hindi niya raw kilala ang mga ito. Ganyan. At hindi raw siya involved dyan sa usapan ng mga ganyan. Okay. Pero ano po ang update sa 3 doktor pa na sinasabing ipapasupina raw ng NBI dahil gusto na malaman kung may connection din sila dito sa sindikato? Wala ho kaming alam kung sino ang sinasabi ng NBI na doktor o ospital. Never naman pumunta pa dito ang NBI sa amin para magtanong din tungkol dito. Okay. So, yung 3 pangalan na sinasabi nila na naging donor daw at siya ang nagtuturo kay Mr. Alan Ligaya, tinignan namin na part of our investigation, tinignan namin ang record ng manana-transplant dito. Wala ho kaming record na dito nag-donate ng kidney sa NKTI yung 3 yon. So sa ibang ospital malamang ho nagawa yan. Gagawa ho ba kayo ng sarili ninyong investigasyon, ma'am? Patungkol po syempre dito sa sinasabing mga doktor at ito pong NKTI nurse. Sinasabi nga ho kasi positively identified pero parang sinasabi sa inyo, hindi niya kilala. Meron ho talagang nagsasabi na hindi naman talaga aamin kung talagang guilty. Pero kayo ho ba, meron kayong gagawin sa mas malawakang kapasidad po para masawata na po itong mga gumagawa po nito? At that point in time na siya ang tinuturo at sabi naman niya ay wala siyang kinalaman, parang deadlock yun, wala kaming maano diyan. Pero syempre, mamanmanan din namin ang kanyang mga pagkilos. Opo. Kasi ang kanya namang ang kanyang unit na kung saan siya naka-assign hindi naman involved sa mga processing ng mga nagpapatransplant o ng mga donor. So parang wala kaming alam doon. Kung sakali man may maibigay na ebidensya ang NBI o makausap siya, we will start with that siguro. At wala sa ngayon, hanggang doon lamang kami sa ngayon. But for the past 23 years na siya po ay parte ng NKTI, ito lang ho ba ang unang beses na may mga ganitong reklamo laban po sa kanya? Sa kanya, oo. Yan lamang ang first. At saka, kung tingnan naman yung kanyang performance daw as a nurse, okay naman daw ang performance niya as a nurse. Okay. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay ng oras sa amin dito sa Balitang Hali, ma'am. Maraming salamat, Connie. Thank you. Yan po naman si NKTI Executive Director Dr. Rosemary Liquete.
Walang patid ang paglabas ng makapal na usok habang nasusunog ang shopping center na yan sa Zigong City sa China. Hindi bababa sa 16 ang nasawi ayon sa Chinese state media. 30 naman ang nasagip ng mga bumbero. Stable na ang kanilang lagay. Base sa pangunang investigasyon, may kinalaman sa construction sa gusali ang sanhi ng apoy. Hiniling ng 2 mambabata sa Amerika na ilabas ni US President Joe Biden ang mga ibinibigay na tulong ng Amerika sa Pilipinas sa gitna ng issue sa West Philippine Sea. Ayon kina US Senators Roger Wicker at Jim Risch, dapat ihayag ng White House kung ano ang military, diplomatic at economic options na binuo bilang suporta sa Pilipinas. Pagpapakita raw ito na handa talaga ang Amerika na gampanan ang kanilang commitment sa Pilipinas. May mutual defense treaty ang Amerika at Pilipinas. Dagdag pa ng mga senador, dapat din daw ay kumilos na ng mabilis sina Biden para labanan ang anilay agresibong kilos ng China. Wala pang sagot dito si Biden o ang White House. Iginiit ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na napapanahon na para maghain ng Pilipinas ng panibagong arbitration case laban sa China. Sa gitna naman ng pagsasanay ng Philippine at US Coast Guard sa Lubang Island, may namata ang barko ng China. Balita hatid ni Chino Gaston. Sa kabila ng pang-water cannon, tuloy sa pag-usad ang rubber boat na ito. Pero hindi yan panibagong insidente ng pangaharas sa West Philippine Sea, kundi bahagi ng pagsasanay ng Philippine Coast Guard at US Coast Guard malapit sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Search and rescue at medical evacuation ang pinagtuunan ng pansin sa pagsasanay, kung saan kalahok ang USCG Cutter Wish at isa sa pinakamalaking barko ng PCG na BRP Melchora Aquino. Habang isinasagawa ang pagsasanay, lumapit ang China Coast Guard Vessel 5303, 15 nautical miles para magmasid. Sa huling monitoring ng PCG, umalis na ito patungo sa direksyon ng Palawan. It was reported that there is it came close to Lubang Island at a distance of 16 nautical miles. So that is also true in response to the incursive presence of the Chinese Coast Guard in Lubang Island. The Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ron Hilgavan, has also deployed the BRP Melchora Aquino. We show the flag by deploying our vessel, and then at the same time, see to it that they are going to depart. Kasing laki ng 97-meter BRP Melchora Aquino ang BRP Teresa Magbanwa na ilang buwan nang nakahimpil sa Sabina o Escoda Shoal. Nasa 600 metro ang layo ng Teresa Magbanwa sa tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. So I would like to confirm the last image that I got from our Coast Guard personnel from 9701. The China Coast Guard monster ship remains to be inside the Escoda Shoal. It never departed and still anchored there. Then we also periodically challenge them over the radio, calling them out and telling them that they are within our exclusive economic zone and that they have to tell us what is their intention. Dati nang sinabi ng China na nananatili ang kanilang barko sa Escoda dahil sa hinalang magtatayo roon ng outpost ang Pilipinas. Ayon naman kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, panahon ng maghain ng panibagong arbitration case sa UNCLOS matapos kontrahin ng China ang hiling ng Pilipinas na mabigyan ng extended continental shelf sa West Philippine Sea. Joint patrols are one of the strongest enforcement measures of the arbitral award. They're telling China we can conduct these naval drills, aerial drills, because these waters constitute the exclusive economic zone of the Philippines in accordance with the arbitral award. In the exclusive economic zone under UNCLOS, so that is the strongest enforcement so far. 8 taon mula nang lumabas ang arbitral award noong 2016, hindi pa rin ito kinikilala ng China. Isa sa nakikitang paraan para pagtibayin ito, ang Philippine Maritime Zones Bill, na pirma na lang ng Pangulo ang kailangan para maisabatas. Itatakda nito ang hangganan ng maritime zones ng Pilipinas at mga karapatan ng bansa sa loob nito. Sinama natin yung sa Palawan, sinama natin yung sa Philippine Rice. Maliwanag yung karapatan natin kung saan yung ating boundary, maliwanag yun na may batas tayo na kung saan tayo pwedeng maglayag,
pwede mangisda. With that act, we're also now laying the groundwork for improving our law enforcement within these maritime zones. Dati nang tinutulan ng China ang naturang panukala dahil kasama nila rito ang inaangkin din nilang panatag shoal at Spratlys. Sabi ngayon ng Chinese Foreign Ministry, ang suportado nila direktang pag-uusap sa pagitan ng China at Pilipinas. Kaugnay ito sa napaulat na arrangement on improving Philippines-China maritime communication mechanisms na kinumpirma ng ating Department of Foreign Affairs. Magbibigay daan ito sa iba't ibang paraan para makapag-usap ang dalawang bansa pagdating sa maritime issues. Pwede sa pamamagitan ng mga kinatawang itatakda ng kanilang mga leader sa pamamagitan ng DFA at Ministry of Foreign Affairs ng China hanggang sa level ng Foreign Minister at Vice Foreign Minister at sa pamamagitan ng kanilang Coast Guard. Nakikipag-ugnayan ng DFA sa China para sa guidelines nito. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Full of emotions ang pag-sample ni Barbie Forteza ng kantang Meron Ba sa It's Showtime. Meron bang makapagsasabing iniisip kita at meron bang... Pero naantala yan dahil sa kwelang paggong ni Ryan Bang. Pinuri ng netizens ang non-stop na paghahatid ng good vibes na yan ni Barbie as guest co-host. Sa Especially For You segment, inamin naman ni Barbie na si Jack Roberto ang kanyang first kiss at ikinuwento niya kung paano yan nangyari. Aksidente yung naging first kiss. Pababa akong kotse, tapos parang magmamaneuver siya. So, bebeso sana ako, beso lang po. Tapos siya, palikod siyang gano'n, titignan niya yung likod, tapos nag-swak lang yung namin. Limang sasakyan ang inararo ng isang payloader sa Bangged, Abra. Sangkot dyan ang tigi-isang tricycle, dump truck, owner type jeep at 2 motorsiklo. 5 sugatan na paw ang mga sakay ng tricycle at 2 motor. Ayon sa driver ng payloader, meron siyang iniwasang sasakyan kaya siya napunta sa kabilang linya at nabangga ang mga sasakyan. Pero batay sa investigasyon ng pulisya, human error ang sanhi ng disgrasya dahil wala namang iniwasang sasakyan ng payloader. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang driver ng payloader na maharap sa patong-patong na reklamo. Nakahanda naman daw tumulong sa mga biktima ang kumpanyang may-ari ng payloader. Formal nang na-turnover ni Vice President Sara Duterte ang Department of Education kay bagong Secretary Senator Sonny Angara. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, bago pa man ang turnover ceremony sa pagitan ni incoming DepEd Secretary Senator Sonny Angara at outgoing DepEd Secretary na si VP Sara Duterte, tinanggap muna ni VP Sara si Senator Angara sa kanyang opisina. Pinakilala rin si VP Sara si Senator Angara sa ilang opisyal ng kagawaran. Pasado alas 10, sabay na pumasok ng bulwagan sina VP Sara at Senator Angara. Sa kanyang talumpati, mainit niyang tinanggap si Senator Angara sa DepEd family. Hinimok din niya ang mga tauhan ng DepEd na ibigay kay Senator Angara ang kaparehas sa pagtanggap at pagmamahal na ibinigay sa kanya ng maluklok sa pwesto. Ang tanging pangarap daw ni VP Sara ay maitaas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Sa ikli ng panahon, may mga hakbang daw siyang di natapos at umaasa raw siyang ipagpapatuloy ito ng papalit sa kanya. Kasunod nito, ginanap na ang formal na turnover ceremony kung saan ipinasa ni VP Sara kay Senator Angara ang DepEd flag, official seal at transition report. Buong pakumbaba naman umanong tinanggap ni Senator Angara ang hamon na pamunuan ang kagawaran. Sabay hilimok ang mga tauhan ng kagawaran na tulungan siyang maipagpatuloy ang mga nasimulan na ni VP Sara. Samantala ko sa mga sandali ito ay nagaganap ang tree planting sa pagitan ni Senator Angara at VP Sara sa DepEd ground. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Nag-swimming sa River Seine ang mayor ng Paris, France para patunayang malinis ito para sa 2024 Paris Olympics. Kasunod po yan ang pagdududa ng ilang residente na hindi malinis ang tubig sa nasabing ilog. Kasamang nag-swimming ni Mayor Anne Hidalgo ang ilang city employees, journalists at residente.
Sa River Sand gagawin ang triathlon at marathon swimming event ng 2024 Paris Olympics. May backup na venue naman ang events kung sakaling lumabas sa pagsusuri na hindi malinis ang River Sand. Pinalawig ang ipatutupad na gun ban sa National Capital Region para sa State of the Nation Address 2024. Sabi ng permit to carry firearms outside of Residence Secretariat ng PNP, magsisimula na ito sa Metro Manila ng 12:01 a.m. ng Sabado, July 20, hanggang buong araw ng Lunes, July 22. Bago niyan, inanunsyo ng pulisya na may nationwide gun ban sa Lunes para raw yan sa seguridad at kaligtasan sa SONA. Bida natin ngayong araw ang mag-partner from Candaba, Pampanga. Ang exercise kasi nila may pagka-mekus-mekus ang style. Eto po at baka kailangan nyo raw ng inspiration sa pagpapapawis. Anong ka mangyayari sa'yo dyan? Braso lang gumagalaw. Galaw mo hips mo! Ay, ayun. Knockout win sa pagiging have ang exercise video ni Mariel Cruz. Ang simpleng boxing style na uwi yata sa Zoom Boxing. Ayan request kasi ng partner niyang si Jay Javier na bukod po sa mga, kamay, igalaw din ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. Kaya ang ending, napasuntok din ang baywang sa pagkendeng. Viral online yan with 1.3 million views. Ting, 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 ting! Trending! Galing, ha? Galing, ha? Talagang magpapawis ka sa ginagawa mo. Good job. With candy. Baka magkaroon yan ng bagong Full trend, workout. Oo nga. Boxing with dancing. Oo, naalala ko, may ganyan din ako sa bahay. Tignan ko Ilabas na yan. At gayahin si ate. Yes, at ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.